Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang sumaaning kalagitnaan, pakabanalin mo nga po, Panginoon, ang dakong ito at ang lahat ng bahagi ng programa na magbigay sa iyo ng kalwalhatian. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, ang mensahe ng buhay na aming mapapakinggan. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa at tunay nga, Panginoon, na ito ay kumilos sa bawat isa sa amin upang kami ay magkaroon ng pagkakaisa at magbunga ayon sa aming paksa dahil sa aming pagiging alagad mo, Panginoon. Gabayan mo po kami sa buong maghapong ito ng pagdiriwang at lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay magbigay sa iyo ng kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa
hanggang sa mga susunod na mga henerasyon ng Iglesia dahil pagkakatagal ito. Pamuli, ibinabalik namin sa iyo lahat ng pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamalig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat. Sa mga tinawag ng Diyos, number 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, magait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumadhinan. Pag sumakita ninyo, ang mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Isa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin, yan ang tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang Iku mau nawa
Nakikita natin ang mga pangyayari, korupsyon, kanuluhan, at kung naaalala niyo, isang evangelist na ipinaglalaban ng Panginoon na si Charles Kirk. Siguro nakikita niyo. Pinatay siya dahil sa pakikipaglaban sa gospel, pakikipaglaban sa kanyang pananampalataya, alang-alang sa kaligtasan doon sa mga hindi pa nakakilala ng ating Panginoon. Kaya hamon ko sa mga nagmimisyon, sa mga taong nakakaalam ng kaligtasan na ibinigay sa ating Panginoon. Simulan natin sa pamilya natin ang pagmimisyon. Kung ano man po ang narating namin from our humble beginnings ay kinikredit po namin sa katapatan ng Panginoon dahil kagaya ng sinabi ni Pastor, ang tatay ko po ay nag-junk shop lang po noong araw, hindi po siya nakatapos ng pag-aaral. Pero po ako po ay kahit pa paano kapag tapos, nasa maayos na opisina at ang aking po kapatid naman ay nasa ibang
po ay dahil sa kadakilaan ng Diyos sa aming buhay. At sana po tayo lahat ay encourage din po na magpatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon dahil lahat po ng ating ginagawa ay mayroon pong kabuluhan. Nakatutuwa po yung binanggit ng Pastor Mesa at mismo nanggaling sa ating Mamayla, by the grace of God, hindi sila nagkakayaan. Ang kanyang minuto, ang mismo nila sa mga, maging yung kanyang lalo na minuto, si Don Provito, ay napakaraming pagsasakripisyo na ginawa para naman makita tayo, makitayo, makikinig ang libre. Pero nakita po natin sa kabila ng mga nangyaring pagsasakripisyo, yung kanilang kabuhayan wala rin. Pero sa biyaya naman po nakita po natin, binabalik ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng nakabuha. Natutuwa ako na kapamit ng Mayra, maging ang kanyang kapatid na binanggit niya, na ngayon ay nasa bayang dagat, talagang pinagpapala ng Diyos. Pangako naman ng Diyos, bibigapin niya, maging makakapuhan ng mga nagpapala sa kanya. Ganun din po ang aking kapatid sa Diyos ng tao. Kasi mas makasaysayan po niya sa pagkatagin ka siya ay nanatili doon sa mahabang at sa inyo lahat, bumabati ako ng dahilan pagkakatan. At natutuwa ako na year after year ay kakasama-sama tayo sa itong celebration. Jesus
Angeles. Palakpakan po natin. Yan ako, Sunday School student natin, Christian. Papatuloy po. Nais ko muna kayo maniyahan tumindig sa mandali at tayo tumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa isang napakahalagang araw sa buhay ng inyong mga anak sa dako ng mag-asawang Sapa Yamin Church. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan at sa aming pakikinig ng iyong mensahe. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kanina po ako nandun sa pagkakaupo ko. Pakiramdam ko nasa high chair ako at hindi sumasayad yung aking dalawang paa dun sa sahig. At talaga excited na ako tumayo kasi makakatayo na ako ng diretso. Nabino lang po. Rooted in unity, bearing fruit through strong discipleship. Medyo naantig ako kanina sa pagpapaawit. Tumimo sa akin yung sinabi na yung mga kasama natin dati, yung mga hindi na natin nakakasama. And then sabi kanina, we are blessed na mapalad tayo na tayo nandito ngayon. No? Na nagdiriwang ng 109th anniversary. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ipinaalala niya na ang simbahan ay hindi dapat hati-hati, kundi iisa ang layunin, pananampalataya at paglilingkod. Again, iisa ang layunin, iisang pananampalataya at paglilingkod. CCP ay samahan ng mga iglesia. It is a council. At ito po ay binubuo ng mga Protestant churches, Roman Catholic. And in fact, kasama ang Yedlif doon sa bumubuo ng NCCP. Ito pong NCCP, nag-elect sila every 4 years. Every 4 years. At yung pinakamataas na posisyon ay yung chairperson. 10 yan na magkakaiba. Pero kahit sila po ay magkakaiba ng doktrina, ng tradisyon at kultura, nananatili sa kanila yung pagkakaisa. Every 4 years, nag-iikutan yung leadership. Kung ngayong taon, ang chair ay ang Yemilif, next year, dapat ay ganun yung kanilang pagkakaisa. Pinagin ni Pastor John na kanina yung Philippine Bible Society. Alam niyo yung PBS? PBS, hindi pa po. Kung kailangan niyo ng Bible, magsabi lang po kayo. Yung PBS. No, ang PBS, o Philippine Bible Society, ang kanilang goal ay, anong kanilang goal? To make the Bible available sa bawat isa sa atin. Tignan niyo yung mga Bibles nito, baka nakalagay ay published by Philippine Bible Society. Itong PBS, form naman sila ng mga councils. Nandiyan yung Roman Catholic, yung CDCP, they have the PCEC, yung Evangelical Council of Churches, at mga independent churches. Tignan natin yung ating pong teksto. Introduction pa lang yung kanina. Tignan natin yung teksto ngayong umaga. No, let's look at the first one. Sabi noon, there is the call for unity. Meron pong tawag sa atin ng pagkakaisa. No, ang sabi po dun sa una, tinatawag tayo ni Pablo, o si Pablo ay tumatawag ng mayroong otoridad, or Paul calls with authority. Nung sinulat po ni Pablo yung kanyang sulat sa mga taga-Efeso, wala po siya sa komportabling kalagayan. He was in prison. Nakakulong si Pablo habang siya po ay nagsasalita. Siya po ay nakabigago. Ang kanyang buhay mismo ay ebidensya ng katapatan sa Ebanghelyo. Bagamat po si Pablo ay nasa panahon ng paghihirap, sabi niya, bagamat ako nga ito, sabi niya, ako nga. No? Nabilang ko ay namamanhig sa inyo. Sa kanyang kalagayan na iyon, nakuha niya pang sumulat at mamanhig sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, no, yung salitang magsilakan ay nangangahulugang ipamuhay ng tuloy-tuloy. Pagka pinapamuhay ng tuloy-tuloy, ang ibig daw kong sabihin ito, it is a lifestyle. Ano po ba yung lifestyle?
sanay na kayo, para bang automatic na sa buhay ninyo. Ang sabi, mayroon daw pong 4 na inuro sa ating si Apostol Pablo. Ang una raw po, para makamit daw natin yung pagkakaisa bilang magkakapatid sa iglesia, dapat daw meron tayong, number 1 ay kababaan loob. Bakit nga ba sinabi ito ni Apostol Pablo? Yun pong mga taga-Efeso, mga kapatid, sa kanilang panahon ay, o doon sa panahon ng Roma, kung saan para sa kanila ay dapat ikaw ay tinitigala. Sino rin yung tinatrabaho ay tinitigala? Sabi nila, yes, pagka gusto niya na yung trabaho niyo ay tinitingala kayo, ang trabaho niyo daw dapat ay yung bakit sa post niyo, line mo. Tinitingala talaga kayo. Joke lang. Hindi kayo natawa. Ang sabi, mga kapatid, sa panahon ng mga taga-Roma, para sa kanila, nandoon yung pride, yung tinitingala. Ngunit para kay Kristo, ang dakila raw po ay siyang naglilingkod. For you to be the greatest, ang dapat daw pong requirement, dapat tayo po ay naglilingkod. We serve. Kaya sa ating pamahalaan, di ba may ganitong lagi yung lingkod? Ano yun? Lingkod, bayan. No? Kapag ang isang tao po ay nasa pamamahala, dapat po kayo ay lingkod bayan. You serve. No? Dapat naglilingkod. Naglilingkod nga ba talaga? Yung mga kapatid na gumagampan na wala sa harapan, pero mahalaga yun. At nagpapakita ito ng paglilingkod, bagamat wala ka doon sa line. Ikalawa, dapat doon meron tayong kaamuan. Yung kaamuan na sinasabi ni Pablo, hindi po ito nagpapakita ng weakness natin or kahinaan. Pagtsatsaga. Kita ko si Jack Yoli kanina, bakit may mga bata sa inyo? Wala kasi kayo, kami ni Guest, nakikita namin. Sinabi ko yung mic. Si Jack talagang tsaga-tsagain. Nakita ko kanina yung pagtsatsagain sa pagtuturo. Talaga. Dapat meron tayong pagtsatsaga. Sino rin yung mga nagtuturo sa Sunday School, sa Bible study? Yan, di ba? Sino nagtuturo rin ng instrument, ng mga musical instrument? Minsan nakakapagod. Sabi ko sa inyo, practice ko ito Isang paraan daw po ng pagkakaisa para makamit natin, dapat meron tayong pagtsatsaga. Meron daw tayong, sabi dyan, meron tayong pag-ibig. No, ang pundasyon ng lahat ng sinasabi natin ay nauugnay at nagbabalot sa kabuuan ng relasyon. Dapat may pagmamahal tayo. No? Kapag naiisip natin yung ating ginagawa sa church, kahit hirap na tayo, kahit pagod na tayo sa ating paglilingkod, pero kung meron tayong pagmamahal, makakamit natin yung ating pagkakaisa. Ikalawang punto is the beauty of diversity. Ang sabi ko sa Ephesians 4:7, bagamat tayo po ay isa, hindi ibig sabihin na tayo ay pare-pareho. Bawat isa ay binigyan ng kaloob ayon sa sukat na biyaya ni Kristo. Kakaisa ay dapat nagbubunga ng isang natibay na pag-iisipin. In verse 13, ang sabi, hanggang sa abutin natin lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa tayo'y maging ganap na tao, hanggang sa sukat ng lubos na gaganap ni Kristo. Dapat may transformation sa ating buhay. Again, discipleship transforms the community. It goes not just to ourselves, but it goes to our community. Sa loob ng church, like kung sinasabi ito, sa loob ng church, madali tayo maging mabait. Pero yung tunay na yung katotohanan, paglabas natin ng pintuan ng church, doon tayo tinetest ng Panginoon. Tayo pa rin tayo disipulo ng Diyos when we go out our church. Dapat nagtatransform tayo ng community and it transforms our society. Dapat bilang mga Kristiyano at bilang disipulo, nakikita sa atin yung tunay na kabutihan at pagbabago. Sa makatuwid mga kapatid, unity provides strong disciples, sabi sa ating tema, and strong disciples
transform the world. Kung tayong lahat ay totoong disipulo ng Panginoon, what more, yung ating pong bayan dito sa Mag-asawang Sapa ay patuloy na magiging mabiyaya. Hindi lamang yung church, kundi yung ating community at tayo bilang lingkod sa dakong ito. As we conclude our anniversary, yung ating pong paksa sa umaga ito, tandaan natin ang pagkakaisa ang ugat ng matatag na disipulo. Kailangan nating magkaisa, kailangan nating maabot yung tunay na maturity ng pagkakaisa upang makapag-produce tayo ng matatag na mga disciples. At yung ating pagkakaiba-iba ng kaloob ay kasangkapan ng pagdidisipulo. Vital ito sa ating pong discipleship. At ang pagdidisipulo ay bunga ng pagkakaisa at paglilingkod. Mga kapatid at mga magulang, sa inyo pong ika-100 at 9 na taong pagkakatatag ng Iglesia sa Mag-asawang Sapa, naway ang inyong parating ang tunay na pagkakaisa upang sa mga darating pang mga taon ay mabubuo kayo ng mga matatag na disipulo na maglilingkod sa loob ng Iglesia, maging sa komunidad. At daan natin, walang matatag na disipulo kung walang pagkakaisa sa simbahan, walang makapangyarihang paglago kung hindi natin ginagamit ang ating mga kaloob, at walang tunay na pagkakaisa kung hindi nakugad ni Kristo na siyang ulo. Muli, maligayang anibersaryo at pagpalain tayo ng Panginoon. Sa Setyembre taong 2025, Mag-asawang Sapa, ng Tamarang Bulacan, Pasay, ang Pastor Presidente at ang Pangulo ng dito, Panginoon ng Panginoon. Thank you.
Maraming salamat po at sa Diyos ang papuri sa araw nito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig, ang sagalang pagpapala, biyaya mula sa ating mga kasalanan. Ito'y nating maranasan ang mayamang Panginoon at ang pagkikitisan ng ating Panginoong Kristo, maging kanyang pagliligtas. Sa ating puso at isipan, dumaloy ang kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Simula ngayon hanggang sa darating pang mga panahon. Amen at Amen.